Pagpalang araw, kaibigan. Ako ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, tayo po'y maghaharal ng salita ng Diyos. Ang ating pong ginagamit na Biblia, bagong tipan, naalala niyo po ba kung ano itong sign nito? High simbolo. Yan. Ito po yung simbolo ng Gideon. Naalala niyo pa po yung mga namimigay ng Biblia, Gideon? The Gideon International. Ito pong mga Gideon International, ito po yung grupo, inango nila yun sa Old Testament yung Gideon. Ano po? Ang sabi po rito, ito yung pabalat nila, no? Ang Gideon International ay isang samahan ng mga Kristiyanong mga ngalakal at mga profesional buhat sa 172 bansa. Nagkaisa sila sa pagsama-sama at paglilingkod. Ang layunin ng samahan ay palaganapin ang Ebanghelyo ni Kristo sa lahat ng dako upang ang Panginoong Yesu-Kristo ay makilala ng lahat bilang sariling tagapagligtas. Sa tulong ng mga Kristiyano mula sa iba't ibang iglesia ang ebangheliko, ang mga Gideon ay nakapaglagay at nakapamahagi ng mahigit sa 670 milyong Biblia at bagong tipan sa mga hotel, motel, ospital, bilangguhan, mga kawal ng sandatang lakas, mga estudyante at mga nurse sa isang 170 bansa sa buong daigdig. Ikinalulugod naming iandog sa inyo ang siping ito ng salita ng Diyos at tumasa kaming magtatamasa kayo ng kaligtasan sa pagbabasa nito araw-araw. Ayun, ang ganda ng layunin po pala nito yung mga grupo ng mga Kristiyanong pang-internasyonal na binubuo ng Gideon. Ano po, namibigay pala talaga sila ito, binigay sa akin po ito. Pero yung nagbigay sa akin ito, ang trabaho niya po ay yung sa basura. Yung truck, kumukuha ng basura. At itong Bibliang ito po, nakuha niya rin sa basura. Kaya, nakakalungkot, ano? Pinamimigay ito ng mga Kristiyano para may mabasa ka araw-araw, para malaman mo yung kaligtasan. Yung ginagawa nila, tinatapon nila sa basura. Ba't kaya hindi nila ipamigay sa ibang tao? Halimbawa, ako, bigyan nila. Hindi yung lalagay mo sa basura. Hindi kasi basura ito eh. Itong mga papel na ito, paggawa mo ito, lalo na ito, maganda yung papel, malinis, maputi. Mahal ang paggawa niyan. Maganda ay mahal. Tapos itatapon mo lang sa basura. Nakalagay pa nga dito, huwag aalisin sa silid na ito. Ibig sabihin, pag meron ka silid, huwag mong aalisin ito. Itong Biblia. Para meron ka mabasa, kasi sabi niya rito, mabasa mo araw-araw. Ikalulugod naming iandog sa inyo ang siping ito na salita ng Diyos at umaasa kaming magtatamasa kayo ng kaligtasan sa pagbabasa nito araw-araw. Meron kasi nakalagay dito sa pahayag, sa libro ng pahayag. Ito. 1:3. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Makita niyo po? Itong Biblia, mapalad yung bumabasa, sabi niya.
Mapalad ang bumabasa ng aklat nito ang mga nakikinig sa ulang inihayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito ay malapit ng maganap po. Yung para nakasulat dito, magaganap pala in the future. Kung hindi ka nagbabasa, paano mo malalaman yung mangyayari sa inaarap? Eh di pag nangyayari yun, ay wala kang kamalayan. Hindi ka handa. Pero kung binabasa mo yan, nalalaman mo, ay sa ganito pala may darating na ganyan. At least meron kang guide. Ito nga ang Biblia. Samahan mo kami, Panginoon Diyos, sa pagtuturo sa amin ng iyong turo at aral upang kami po'y makinabang, sapagkat ang iyong salita ay kapaki-pakinabang. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, makakapakinig tayo ng isang awitin. Ano po? Na maganda ang title nito. Ano? Ang titulo nito ay Mapuspos lang lubusan. Okay. Ayan. Ang title, Kami Katagpuin by Musikata. Kami Katagpuin. Tsaka tayo magpapatuloy sa Bible, ano? Maganda yung merong awit. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hangin, tanging dalangin, kami katagpuin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hangin, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan,
samba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin kami katakuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Amen. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Napakaganda pong awitin, ano? Praise the Lord. Ano po? May sa comment po sa mga social media, may sumagot po sa akin. Isa siyang ISC na member ng Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumao Felix Manalo, Isagon. Ang talagang apelyido po ni Matandang Felix ay Isagon. Yung Manalong ginagamit niya, apelyido ng nanay niya yan. Kaya ang pangalan niya talaga, Felix Manalo Isagon. Kanya lang, ginawa niya, Felix Isagon Manalo. Yung hindi nakakaalam, akala nila Manalo. Hindi po, galing sa nanay niya yung Manalo. Kasi nga daw, kaya yung ginamit niya, para lagi daw nananalo. Isang babae siya, sabi niya, kasi sa akin for me, Jesus is God. Pero hindi siya ama. Ngayon sabi niya sa akin, meron bang Diyos na mamatay? Yan ang
kaagad birada niya eh. Ang tanong ko sa kanya, sinong namatay? Ala na, hindi na siya sumagot eh. Kababaeng tao, ang lakas ng loob eh. O, basahin po natin ang Biblia. Roma chapter 10 sa 9. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy mapapawalang sala, at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sino man nananalig sa kanya. Ito po nakalagay oh. Ano nakalagay? Muling binuhay ng Diyos. Alam niyo po yung namatay, yung laman. Kasi kung hindi papako si Jesus sa cross, walang katubusan. Yung laman po na binigay ng Diyos sa kanya upang may pako sa cross. Pero hindi po siya muli nga siyang binuhay eh. Wala naman pong katawan na bulok eh. Doon sa libingan ni Jesus, pag tayo namatay, nabubulok yung katawan natin. Pero yung katawan ni Jesus hindi po nabulok. Yung katawan lang po yung namatay, na yung ibinigay ng Diyos na katawan, kasi ka po walang katawan ng ating Panginoong Yesukristo nang suguhin niya. O tignan natin sa Hebreo. Para lang kayo magkaroon ng idea. Ano po? Dito po sa chapter 10, sa verse 5 o 4, sapagkat ang dugo ng mga toro at ang mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. 5. Dahil diyan nang si Kristo manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at andog ng mga hayop pa hindi mo ibig, kaya't ihanda mo ang aking katawan upang maging ahin. Yun, wala siyang katawan. Paano mo may papako ngayon si Jesus kung wala siyang katawan? Kasi nga po, anak siya ng Diyos, God is Spirit, naturalmente si Jesus ay Spirit din po. Kaya nilagyan siya ng katawan ng Diyos. Ito sinabi ni Jesus, ang mga ayin at tandog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inianda mo ang aking katawan upang maging ahin. Ito yung kung tawagin na kordero ng Diyos. Yung kordero po, isang uri ng hayop na hinahandog. O, tignan natin dito sa 1:29. Kaya huwag kayong maniwala na si Jesus patay daw. Kaya hindi na siguro sumagot yun yung babae na nagmamatang-tapangan na yun eh. Kumbaga, wala. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung hindi po ipapako si Jesus, paano niya po matatanggal yung kasalanan ng tao? Kaya yun po yung namatay, yung history ng mahal na araw. Sabi niya, at nalagot ang kanyang hininga. Yung katawan na binigay ng Diyos, yun po yung namatay. Then later on, nabuhay naman maguli kasi sa Gawa 1, umakyat sa langit eh. Huwag kong patayan, meron pa bang aakyat sa langit? Kanya lang po nila sinasabi, may Diyos pa namamatay. Kasi nga po, wala yun ang kanilang doktrina eh.
mahina. O, dito sa gawa. Sa gawa 1, sa 9. Pagkasabi nito, siya iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. 10. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. 11. Mga taga Galilea, sabi nila, bakit kayo narito nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad na nakita ninyo pag-akyat niya. Kung patay yan, meron pa bang aakyat sa langit? Kaya yung mga nagsasabi sa inyo, meron bang Diyos na namamatay? Supalpalin nyo sila. Hindi po patay si Jesus. Yung katawang laman na binigay ng Diyos na nakasulat sa Hebreo 10:5 at saka 6. Ano nakalagay yon? Sa Hebreo 10:6 naman, hindi mo kinalugdan ng mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. 7. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. 8. Sinabi mo na niya, hindi mo inibig o kinalugdan ng mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito inihandog ayon sa kautusan ni Moises. 9. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Yan, siya pong inihandog ngayon. Kasi binigyan siya ng katawan, which is doon po na-develop sa sinapupunan ni Maria. Kaya ang sabi doon sa Mateo, siya nagdadalang tao. At nanganak naman talaga si Maria at pinangalanan ni Jose at Maria na Jesus. Sapagkat yun po sinabi ng Anghel Gabriel nang itatawag sa bata ay Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan, sabi niya, sa kanilang mga kasalanan. Kung wala katawang laman si Jesus, paano may ipapako? Sinong ipapako mo? Kaya nga sabi niya, hindi mo nagustuhan yung ahin at tandog na sinusunog ng mga ayop, kaya't isang katawan ang inianda mo sa akin. Yun po yung namatay sa krus, yung katawan laman. Kaya muling binuhay ng Diyos sa Espiritu. At ngayon nakaupo sa kanan ng Diyos doon sa langit at patuloy na nagliligtas at namamagitan. Amen. Kaya hindi po itong mga iglesia ni Kristo naman, masyadong pangahas dito Hindi lang yan naman nagsabing patay Marami nagsasabi, kanya lang hindi na sila sumasagot Chapter 7 ng Hebreo 22. Dahil kay Jesus, tayo nakakatiyak ng lalong mabuting tipan. 23. Dati, maraming saserdote nag-ahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. 24. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. Kita nyo? Yan ba yung patay? Sabi buhay magpakailanman. At hindi siya maaalinan sa kanyang pagkasaserdote. 25. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Yan ba isasabihin mong patay? Kaya sa Iglesia ni Kristo, ang kanilang Yesus o ang kanilang Kristo ay patay.
Kasi nga, yung katwiran nila, may Diyos bang namamatay? Oh. Kasi ang kanila kasing paniwala na itong si Jesus nagsimula nung panahon ng mga anak si Maria. Kasi nga doon sa Mateo, nagdadalang tao. Pero hindi nadalang tao ni Maria, basahin ko na, hindi po galing sa tao kasi walang naganim, hindi po naganimo si Maria at Jose. Kasi nung tinakda silang ikakasal, itong si, basahin nga, ito Mateo 1:18, ganito pagkapanganak kay Yesu Kristo, si Maria na kanyang ina at si Jose nakatakda ng ipakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria nagtatagpuan, nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Oh, kasi nga po walang namagitan kay Maria at Jose. Natural yung dinadala niya po. May katawan laman yun. Yung binigay ng Diyos doon sa Hebreo chapter 10 verse 5 and 6 na binigay na katawan, yun po ang nasa sinapupunan ni Maria. Oh. Itong mga pangahas na ito, mga antikristo sila kampo ni Satanas. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung bang Espiritu Santo, tao yan. Nakabasa lang sila nagdadalang tao, yun ang pinangangalandakan niya. O kita nyo na, nagdadalang tao, hindi nagdadalang Diyos. 19, isang taong matuwid, itong si Jose, na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niya mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang iwalayan ito ng lihim. 20, verse 20, samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon, sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyan pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Oh, nakalagay ba dyan, naglilihi sa pamamagitan ng tao? Itong mga ISC na ito, kinapos sila ng unawa sa Biblia. Kaya gumagawa sila ng senaryo. Basa ng Biblia pero gumagawa sila sarili ng kwento. Noon lang wala namang katotohanan. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Yesus sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. 23, maglilihi ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. 24, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. 25, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. O, kita nyo? Walang nangyari nga ni mo sa kanila. Kayong mga antikristo, nagmamagaling kayo. Kinapos naman kayo ng unawa. Kunwari, nagmamarunong kayo. Basa kayo ng basa ng Biblia. Kung minsan ay iba-ibang klase ng Biblia. Kanya lang. Yun nga, kinapos kayo ng unawa. Nagmamagaling kayo. Pero hindi naman talaga magaling. Namimili lang kayo ng mga sitas ng Biblia na gusto nyo. No, sinasabi niyo, meron ba Diyos na namamatay? Meron ba Diyos na gugutom? Ay, magsitigil na kayo Hindi lang nagtatapos sa kanya ng Biblia. O yan ang dami basahin nyo lahat yan. Hindi, namimili lang kayo Kaya kayo nabubuking Hindi ba booking na kayo? Rally kayo dito, rally doon, ang kinakampihan nyo, magnanakaw.
Pera ng taong bayan? Oh, sino ang magnanakaw sa Biblia? Hindi ba si Satanas? Eh di, Satanas pala kayo. Ang pinapanigan nyo, magnanakaw. One gis. Naparito si Satanas para ano? Magnakaw, pumatay. Lagot kayo. Lagot kayo. Bakit? Ayon sa Biblia, ginagamit nyo yung pangalan ni Kristo pero nilalait nyo lang siya. Totoo yan, nilalait nyo siya. Buti pa yung founder ninyo, mas mataas ng kaunti. Bakit? Angel, umakyat sa sikatan ng araw. Samantalang si Jesus, tao. Hindi naging Diyos kailanman. Layasan nyo yan. Sige, hanggang dito na lamang, ano. So, pinakita ko lang sa inyo, ano. Yung nabasa ko, yung sumagot sa akin. Hindi po, kaya hindi na nga sila sumasagot Kasi, ano pang isasagot nila? Mas lalo si mababaw sa kahiyan. Kaibigan, like, share na share. Yung mga na-share, i-share nyo po. I-share nyo sa kanila. Mas maganda sa kanila para marinig nila itong video natin na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtuturo sa amin, sa liwanag ng iyong turo at aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, hanggang dito na lamang, ano. Ito po inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Nawadat lang kayo ng video ito na sa mabuting kalagayan. God bless us all. Bye-bye!